Magandang umaga mga kabayaning Pilipino. Dito na naman tayo para sa isang episode ng ating pagbibigay ng komento at reactions regarding doon sa budget deliberations or General Appropriate Act na for 2026. So, nanood ako ng budget deliberations where the House Speaker Martin Romualdez siya ng opening statement against the moral imperative ba yan, sabi niya. So ang bawat barya or piso kailangan maparating sa tao. Hindi na natin kumbaga yung mga mabulaklaking salita ba, kagaya ng 2025 budget or 2024 budget ganun din, nagsasalita siya kasama sa mga kasamahan niya dyan sa Kongreso na siya pa rin palang mostly doon sa mga congressman na yon ay involved sa malawakang corruption sa flood control projects. So yun nga, pinangalanan ng presidente kung sino-sino yung mga kontraktor na tumatanggap ng projects na regarding sa flood control. Isa na doon sa mga lumalabas ay Saldico, so yung SunWest So, para bang niloloko ang taong bayan. Ngayon, nag-aano na naman siya. Kaya nga tinatawag nating mabulaklaking salita. Yung bunganga niya just to make everyone an ignorance. Na magiging na yung mga pakunwari siya na wala siyang involvement sa anumang proyekto na kinakasangkutan ngayon ng ibang mga congressman na mga contractor congressman. So baga iwas pusoy siya, dinideny niya yung sarili niya na maging ma-involved sa mga anumang illegal transactions na nangyayari ngayon, lalo na sa flood control projects. Ito yung isa sa uri ng examples sa uri ng politiko na trapo. Ito si Martin. Dinadaan lang tayo sa mga bulaklaking salita para mapaniwala tayo na malinis siya. The House Speaker tried to manipulate our mind that the budgets will be implement properly and then mapapaano sa tao, but deep inside yung involvement niya doon natin makikita kung gaano kagarapal ang kanyang mukha sa pagiging I don't know kung because of the ngayon nagkakalaglaga na sila Yan yung isa sa rason kung bakit tayo mga Pilipino dapat maging mapagmatsyag tayo, magiging alerto tayo sa pagbabantay sa pera ng kaban ng bayan. Huwag po tayong manahimik na lamang at na parang wala tayong ginagawang action, na para bang hinahayaan natin yung mga politiko na abusuhin yung pera na pinaka iniingat-ingatan natin. So tayo bilang isang ordinaryong Pilipino, nasasaktan tayo sapagkat kagaya namin sa mga sa security sa security industry, nagbibilid ka, init, ulan at saka init, pawis, pagod, puyat, trabaho sa umaga, tapos shifting sa gabi, ando na, tapos
nagbabayad ka, nagbabayad kayo ng tax. But those taxes, ginagamit lang, ginagastos lang ng mga, or di kaya binubulsa lang ng mga kontraktor na congressman. Yun yung masaklap at masakit sa side natin mga ordinaryong Pilipino, na tayo habang tayo'y kumakayod, nagtatrabaho, tapos kinukunan tayo ng mga taxes, and then ibubulsa lang pala na mga congressman. Yan yung mga ano doon eh. Yan yung katotohanan. Naging ano tayo, no? So dapat maging ano tayo sa lahat, no? We need to be what we call this, no? Magiging ano tayo, alerto, no? Then maging ano din tayo, no, mapagmatsyag sa mga lahat ng nangyayari sa ating paligid, lalo na yung pagbabantay sa pira ng kabayan ng bayan. So I think this is the time, no, maging magising na po tayo, dahil parang harap-harapan na tayong binabastos. So hanggang dito na lang po mga kabayaning Pilipino, naway patuloy po nating gabayan at patnubayan ang ating sarili, no? At patuloy din tayong gabayan, patnubayan ng Poong May Kapal. Maraming salamat po. God bless all.